Meron na naman tayo napakahalagang pag-uusapan sa vlog natin na ito. Pero bago ang lahat, hello everyone! Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa National Digital ID sa eGov app. Lalo na para sa mga nagtatanong sa akin kung paano ba ito i-download at bakit daw wala na silang makitang download button. Actually, marami talaga nagtatanong sa akin tungkol dito, kaya naisipan kong gumawa ng video para malino natin itong pag-uusapan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aming vlog, huwag kalimutang mag-follow and subscribe at magparamdam sa comment section. So simulan na natin. Una sa lahat, kung gusto niyong makita ang inyong digital national ID, kailangan meron kayong eGov app doon sa inyong mga mobile app, sa inyong mga cellphone. Kung wala pa, madali lang i-download niyo sa Play Store kung Android user kayo o App Store naman kung kayo ay naka-iPhone. Pagkatapos niyong mai-download yan ay mag-login lang kayo sa inyong account. Kung wala pa kayong account, kailangan muna kayong mag-register gamit ang mga mobile number o email ninyo. Tapos, sundin lang ang verification process. Kapag okay na ang verified na ang inyong account, makikita niyo sa dashboard ang National ID o Digital ID section. I-tap lang ninyo iyon at doon lalabas ang inyong Digital National ID. Ngayon, punta naman tayo sa tanong ng marami. Paano po i-download? Bakit wala ng download button? Yan ang tanong ng karamihan. Sa totoo lang, based sa nakikita ko ngayon at sa experience ng maraming users, wala na talagang direct download button sa eGov app. Ibig sabihin, sa karamihan ng accounts, hindi na siya downloadable as PDF o image, gaya ng inaasahan ng iba. Ang ginagawa tuloy ngayon ng maraming users, siniscreenshot na lang nila ang digital ID nila. At kung kinakailangan, pwede rin naman itong i-print mula sa screenshot. Pero gusto kong i-share sa inyo ang personal experience ko dahil dito ko talaga na-realize na hindi sapat minsan ang screenshot lang. Nung nagkaroon kasi ako ng transaction sa BPI at ganun din nung kumuha ako ng Pag-ibig Loyalty Card Plus, akala ko okay na basta may screenshot ako ng digital ID ko. Pero hindi pala ganun yun. Ang ginawa nila, pinabuksan talaga nila sa akin ang eGov app ko sa harap-harapan nila. As in, on the spot talaga nilang hiningi yun. Oo, mismo sa harap nila ako pinag-login at pinakita ko ang digital national ID ko. Doon ko naisip, kaya pala. Kasi gusto nilang manigurado na ang ID na ipapakita mo ay galing mismo sa verified account mo. At hindi lang siya basta screenshot, maaaring luma o edited. Kaya, kung tatanungin ninyo kung ano ang pwede bang mag-screenshot lang, ang sagot ko, pwede bilang backup copy. Pero huwag kayong masyadong umasa na yun lang ang tatanggapin sa lahat ng pagkakataon. Mas maganda pa rin na ready kayong buksan ang eGov app ninyo anumang oras, lalo na kapag meron kayong malayong transaksyon na kailangan nyo pang bumiyahe. Kaya practical tip ko sa inyo, siguraduhin yung naka-install ang app sa phone ninyo, kabisado ninyo ang login details, at kung possible ay may internet connection kayo kapag may mga transaction kayo. Para kung sakali mang hingiin sa inyo ng bangko o government office o ibang ahensya, hindi kayo mahihirapang ipakita ang inyong digital ID. Kung sakali wala namang lumalabas na national ID sa app ninyo, posible na hindi fully processed ang registration ninyo sa PhilSys. May mismatch sa personal details o hindi pa fully verified ang inyong account. So ayun na nga mga kaibigan, at kung feeling mo nakatulong ang video na ito, i-share ito sa inyong mga kakilala, mga kaibigan at mga kapamilya para makatulong din sa kanila, lalo na kung feeling nyo ay ito yung hinahanap nilang sagot o information.